Hello. Magandang buhay, mapagpalang buhay, mabiyayang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga ka-ride on sa ating Panginoon Kristo. Mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ang Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinagurian, perlas ng silangan. Gayun din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito, ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Litangonan, na narito muli upang pangunahan ang episode 443 ng Ride On Ministry, araw po ng Thursday, May 13 at 2021. Yes, ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words. Ride on with the sound of praise, worship, prayer, and service. Manalangin tayo sa banal na presensya ng ating Panginoon, aming Ama at aming Diyos. Pinagkakatiwala po namin ang kabuuan ng gawain na ito, maluwalhati, mapasalamatan at masamba namin ang iyong banal na pangalan sa Espiritu at sa katotohanan. Kami po ay gabayan, dulutan Panginoon ng kagalakan, pangunawa sa mga salita, at gayon din sa aming pananalangin at gayon din o Diyos na maging maayos po ang internet at signal. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay lumapit sa Panginoon sa pamagitan ng ating pagpupuri sa banal na pangalan ng ating Panginoong Diyos. At kami po ay nakarating na dito sa Cavite ng siguro mga 1:30 ng madaling araw. At nagising tayo na maaga in preparation for this very important episode of Ride On Ministry. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kapangyarihan mo, pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabi kang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng dalandan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabi kang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Hintay ng pangungusap mo.
ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila kang tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Nanggagaling sa'yo. Yes, amen sa Panginoon. Palapakan po natin ang Panginoon sa pagkakataon na ito, mga karayuan sa ating Panginoon Kristo. Yes. Nagkakatiwala po natin sa Panginoon ng mensahe ng buhay na nais niya na iparating sa bawat isa sa atin. Araw ng Thursday, napakabilis ng araw, mga karay doon sa ating Panginoon. Ating pong itutuloy ang ating siniseries on the book of James, na kung saan ay nandun na tayo sa chapter 5 verses 13 to 15. Using the Magandang Balita Biblia, King James Version, Full Gospel Study Bible. At ang ating pong tatalakayin sa umagang ito, mga karaydon sa Panginoon, ay meron pong kinalaman, in time of need, draw near to God. Pray in faith in Jesus Christ. Yes, sa panahon ng pangailangan, lumapit tayo sa Diyos. Manalangin tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ganito ang sinasabi ng 3 verses na ito. Is any among you afflicted? Let him pray. Is any mercy? Let him sing psalms. Is any sick among you? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he have committed sins, they shall be forgiven. May tiisin ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. May nagagalak o mawit siya ng papuri sa Diyos? Mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang mga matatanda ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon. At pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. Pinagpala tayo ng Panginoon sa mga talatang ito na ating pong binasa at narinig, mga karaydon sa Panginoon. Yes, in time of need, draw near to God, pray in faith in Jesus Christ. At yan ay napakahalaga po na atin pong gawin. Dito sa 3 bersikulo na inilatag ni Apostol James, nag-iwan siya ng 3 katanungan. It may be a pertinent questions in accord to the particular context during the time.
Pero ang tatlong katanungan na ito ay always relevant. Sa anumang panahon, saan man tayo dako naroroon at anuman ang ating pinagdadaanan. Sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwi na. Is there any among you afflicted? Is any merry? Is any sick among you? Yan ang tatlong katanungan. May tiisin ba ang sino man sa inyo? May nagagalak? Mayroon bang may sakit sa inyo? Meron nga ba, mga karaydon, sa ating Panginoon? Napaka-importante ang sinasabi ni James diyan sa verse 13. Is any among you afflicted? Is any merry? May tiisin ba ang sino man sa inyo? May nagagalak? Kung tayo po ay nakakaranas, sino ba ang walang nararanasan sa araw-araw? Lahat tayo nanilalang ng Diyos. Mananampalataya naman kay Jesus o hindi, lahat tayo ay meron pong kaukulang nararanasan. Iba-ibang karanasan sa mundong ito. Ang nagbabagong mundo, ang nagbabagong panahon, iba-ibang nangyayari. Katulad na lamang kahapon ng umaga. Siguro ang mga iba namalayan, ang mga iba hindi namalayan, na kung saan nagkaroon ng lindol. Sa bandang Abra de Ilog, ng Occidental Mindoro, na kung saan ay naramdaman din sa mga karatig lalawigan. Malapit diyan sa bandang Mindoro. Isa sa mga nararanasan, an isolated situation and event, pero ang ating naranasan sa kasalukuyan, it's a worldwide context. The so-called global pandemic, mga karaydon sa Panginoon. And other difficult situations that we are experiencing in our day-to-day life and struggle. Kaya nga ho, kung sa panahon na tayo po ay nakakaranas ng kahirapan at gayon din ng mga pagtitiis at gayon din na may nakakaranas ng depression, anxiety, distress, and so on and so forth. We can name everything. Dahil tayo po ang nakakaranas mismo kung ano ang nararanasan natin. Kaya nga ho, ang banal na kasulatan, mga karaydon sa Panginoon, gayon na lamang ang imbitasyon sa bawat isa. In order for us, my dear friends in the Lord, to seek mula sa Diyos na buhay na ito, sa pamamagitan ng napakahalagang pananalangin. Kaya nga ho, what a timely, seasonal calling
of the scripture that we have to draw near to the mediator of this life. Your mediator, my mediator, our mediator, no other than Jesus Christ as our Lord and Savior. Yes, we can only draw near to our mediator, Jesus Christ, kung inikilala natin siya, tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. That's why it's easy for us to come into His awesome presence, to seek strength from Him through prayer, and even allowing Jesus Christ as our ever mediator. In whatever circumstances, in whatever state of life we are struggling with, lagi tayo naman nakakaasa sa ating Panginoon na nilalapitan. Kaya nga ho, Jesus Christ as our mediator, nagpapatuloy na kung saan siya ang nagiging representante natin sa harapan ng Diyos, na kung saan ay gumagawa siya ng intercession sa Diyos Ama para sa bawat isa sa atin. At gayon din na kung saan ay nagbibigay, nagpaparanas itong Diyos na ito sa pamagitan ng ating tagapamagitan si Jesus, upang tayo nga naman ay makararanas ng Kanyang awa, ng Kanyang habag, ng Kanyang pag-ibig, at gayon din ng Kanyang grasya to help us in time of need. Do you believe in that, my ka-ride-on sa Panginoon? Yes, I do believe. And I hope you believe likewise. Diba? Ang sinasabi doon sa Hebrews chapter 7 verse 25, wherefore He is able also to save them to the uttermost that come unto God by Him. Seeing He ever liveth to make intercession for them. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman, upang mamagitan para sa kanila. Di ba mga ka-ride-on sa ating Panginoon? Ang tinutukoy diyan ng sumulat ng Hebreyo na sa pamagitan niya, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Lalo tigit na kung saan ang namamagitan sa atin ay, yes, nag-alay ng kanyang buhay, nagministeryo, nagmisyon, nagsakripisyo. Inialay ang kanyang buhay na ipako sa krus. Karoon tayo ng 7 wiga, nalagutan ng hininga, namatay, pero nabuhay na maguli.
at patuloy na nabubuhay magpakailanman. Upang sa ganon ay patuloy din siyang mamamagitan. Hindi lamang sa mga unang mga disciples, mananampalataya ng ating Panginoong Kristo, kundi maging sa mga nakalipas, sa pangkasalukuyan at maging sa mga darating pang mga panahon. We belong to that apostolic ministry and mission of Jesus Christ. We who belong to the universal existence of the body of Jesus Christ, we are indeed assured of His living presence, of His intervention, of His interference, and even of His intercession in time of our prayer in faith in the Lord that Jesus Christ, especially in time of need. Lalo na sa mga difficult na sitwasyon, may hirap na sitwasyon, sa mga masidhi na pangailangan natin sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na. Yes, and we have to claim what this passage, Hebrews chapter 7, verse 25, and these three verses, as indicated and shared by the Apostle James, mga ka-ride-on sa Panginoon. And then in Hebrews chapter 4, verse 16, let us therefore come boldly unto the throne of the grace, that we may obtain mercy and find grace in help in time of need. Kaya't huwag na kayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahon kailangan natin ito. Hindi ba mga ka-ride-on sa ating Panginoon? Ang napaka-importanteng libre na paglapit kay Lord. Yes. Ang malayang pagkakataon ay binibigay niya sa ating lahat. To come unto the presence of the Lord to seek strength from God through prayer in faith in Jesus' name, and drawing near to the Lord Jesus Christ as our direct mediator, mediating between us and God vis-a-vis. Di ba mga ka-ride-on sa ating Panginoon? Kaya nga ho dito, napaka-importante mga ka-ride-on sa Panginoon, that we should take seriously ang alin? Ang ating pananampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas natin, at gayon din ang ating matibay at nagpapatuloy na commitment and dedication to the Lord Jesus. At gayon din na kung saan ay pinag-uukulan natin ng panahon na merong kaseryosohan. Ang alin? Ang mga salita ng ating Panginoon. Yes, by making ourselves always available with the Lord that Jesus Christ, in having every day a moment of meditation, a moment of reading, studying, reflecting the word of the Lord as stipulated in the Old and New Testament respectively. Kailangan po natin yan.
kung gaano kahalaga ang pananalangin sa Panginoon araw-araw. Gayon din na kung saan ay kaakibat din ang seriousness natin sa salita ng Panginoon. Do we have time, serious time with the Lord Jesus Christ every day? Yes, do we have serious time with the Lord in prayer? Do we have religious time of seriously partaking the Word of God? If we really want mag-ride on sa Panginoon, that in time of need, we can really draw near to the presence of God and even to pray in faith in Jesus Christ. Kaya sinasabi ni Pedro, 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan, sapagkat Siya ang kumukupkup sa inyo. Ang gandang bersikulo, mga kapatid, sa Panginoon. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Pagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan, sapagkat Siyang kumukupkup sa inyo. Kaya nga kung babalikan natin yung tatlong katanungan ni Apostle James na sinasabi sa verse 13 and 14, is any among you afflicted? May tiisin ba ang sino man sa inyo? Is any merry? May nagagalak? At gayon din, is any sick among you? Meron bang may sakit sa inyo? Alam ninyo ang tanong na yan na meron bang may sakit ay hindi lamang po yung sakit pangkalusugan. Meron ding karamdaman sa bulsa. Meron din karamdaman sa puso. Meron din karamdaman sa pag-iisip at ibang-ibang klase ng karamdaman ng tao. Mayroon bang sakit? Sakit sa inyo? May tiisin ba ang sino man sa inyo? Mayroon bang nagagalak? Well, tama si Peter sa kanyang sinasabi. 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Ipagkatiwala niyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan, sapagkat Siya ang kumukupkup sa inyo. Alam ninyo, mga kapatid sa Panginoon, ako rin, kung hindi ako napapailalim kay Lord, kung hindi ako lingkod ni Lord, at kapag wala akong ginagawa araw-araw na ride on the ministry sa panahon ng pandemya, I cannot imagine na baka makakaranas din ako ng pambihirang kabalisan. Maaaring makakaranas din ng depression, anxiety. Pero salamat na lang kay Lord, sapagkat gumagawa Siya lagi ng kaparaanan upang sa kanon mga ka-ride on sa Panginoon, there is an opportunity for us to draw near to the presence of the Lord that Jesus Christ, and even seeking a strength from Him through prayer in faith. Yes, na kung saan ay meron tayo maasahan lagi na mediator natin,
representing us before God vis-a-vis. Kaya burihin natin ang Panginoon. Kaya dito sa tinatalakay ni James, mga kapatid sa Panginoon, kung tayo po ay nagagalak, yes, tanungin niyo ang kasama ninyo 1 meter away dyan, happy ka ba? Nagagalak ka pa rin ba na ganito lagi sa loob ng tahanan? Happy pa ka ba na kung saan pag lumabas ka ay nakatakip ang mukha mo, pogi ka pa, ganda mo pa, nakatakip ng face mask. Meron pang face shield. Tinarating ko yung ayos. Ano kaya dumating yung panahon na hindi na lamang face mask, hindi lamang face shield, kundi body shield. Diba? Maka-ride on sa Panginoon. Pero napaka-importante kung tayo po ay happy, nagagalak. In the presence of the living God in Jesus Christ, kahit na panahon pang pandemya, kahit meron tayong nararanasan na poverty, kahit meron tayong nararanasan na affliction, at kahit meron tayo nararanasan na mga distress na nangyayari sa mundong ito, mga ka-ride on sa Panginoon, if we are really being connected with Jesus Christ, we can still feel and experience the awesomeness of the Lord, the amazingness of the Lord in giving us joy, in giving us peace, in giving us tranquility, and in giving us hope to reckon with. Kaya nga dito, ang sinasabi ni James, na katanungan niya, mga ka-ride on sa ating Panginoon. Yes, hindi lamang nagtatanong na kung saan. Yes, na meron ba tayong mga tiisin? Meron ba tayong mga karamdaman? Kundi nagtatanong din siya, is any Mary may nagagalak? Diba? Amidst of whatever difficult situation we have been experiencing, let us try always to have that joy in the presence of the Lord. Dahil po, kapag meron tayong joy sa ating puso, hirap na hirap tayo sa pinagdadaanan natin, we can still even sing songs of praise unto the Lord Jesus Christ. Kaya nga, mayroon ba tayong mga pinagdadaanan mahirap? Nais ba natin na makaramdam ng kagalakan, ng upliftment? Well, bisitahin natin ang the book of Psalms. Yes, na kung saan we must indeed sing songs of praise unto the Lord that will give us joy, that will give us happiness, that will give us the comfort and even the hope, and that will give us in answering us to drawing near to the presence of God, and even of seeking strength from Him. Hallelujah, praise the Lord. Basahin ninyo ang the book of Psalms chapter 33 verses 2 to 3. Psalms chapter 81 verses 1 to 2, Psalms 92 verses 1 to 3, Psalms 98 verses 4 to 6, Psalms 144 verse 9, Psalms 149 verses 1 to 5, and the whole of chapter 150 ng Psalms. Yes, if we are happy in the Lord, we must sing songs of praise
unto Him. Diba? And now in verse 14, right on sa Panginoon, sinasabi nga, is any sick among you? Meron bang may sakit sa inyo? Kayo po mga kapatid sa Panginoon, meron bang may sakit sa inyo? Diba? Yan ang sinasabi doon sa verse 14, sa karugtong ng katanungan ni James, na kung saan ay napaka-importante po na kanyang sinasabi sa atin mga ka-ride-on sa Panginoon. Yes, verse 14 is, any sick among you, let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing with oil in the name of the Lord. Meron bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng ating Panginoon. Di ba mga kapatid sa Panginoong Diyos? And we will deal on that pagkatapos niyan. Yes. Pero sinasabi sa verse 15, na kung saan ay napaka-importante din yan, and the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he have committed sins, they shall be forgiven. At pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya, ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. Purihin ang ating Panginoon, ibabangon ng Panginoon at patatawarin pa kung nagkasala. Pinagaling ka na ng pananampalataya, ibabangon ka ba? At pinapatawad ka pa ng iyong kasalanan. Sino ang makagagawa lamang niyan kundi si Lord? Di ba mga ka-ride-on sa Panginoon? Kaya dito si Apostol James ay nagsasalita siya na kung saan ay pumapatungkol sa di umano na physical sickness. And there are different na klase ng karamdaman ng physical na pangangatawan ng tao. Pero tinatawag natin na karamdaman. Yes. And we may deal with illness. Ayon sinasabi ni James na kung saan dito ngayon papasok ang iglesia. Yes. The visitation and the outreaching healing ministry of the church. The church is not only a church that propagates the gospel. It's not only a church that teaches the word of God, but even a church that prays for those who are in need of prayer. And even to stretch out the arms of the church in extending the ministry of healing and deliverance for those who are in the midst of suffering, those who are in the midst of sickness, illness. At gayon din sa mga broken-heartedness. Kaya dyan, batay sa ating apostolic ministry as a church, diyan ho pumapasok ang team ministry of the church. Merong nakalaan para sa visitation ministry. Merong nakalaan para sa prayer ministry.
At isa sa mga tinukoy ni James dito, by sending for the elders or leaders of the church, not necessarily na yung mga kaanib o lingkod ng Diyos na kung saan ay uugoy-ugoy na. Kapag sinabing matatanda o elders, hindi lamang ho yung mga senior citizen, kundi it has to do also of spiritual maturity and preparedness in becoming available to join and to be a participative on a direct intentional ministry and mission of the church and all other specialized ministries that the church are doing. Hallelujah at praise the Lord. Kaya nga dito, mga karaydon sa Panginoon, ay katungkulan bilang ministeryo. Sino? Ang mga pastor, ang mga lingkod ng Diyos at gayon din ng mga lay leaders natin. At gayon din ang mga trained and equipped lay people in the church doing intentional ministry. Kaya nga ho, ang paglago ng iglesia sa iba't ibang gawain na hindi lamang nakasalalay sa nag-iisang pastor na kasamang diakonesa na lahat silang gumagawa, kundi kung paano ang lingkod ng Diyos nag-iisa man siya sa church, pero ang isa siyang katawan kapag nag-manifest into some kind of the church, that the church is a training ground, is an equipping church, a little seminary na nag-i-equip, inihahanda ang mga kaanib. Yes, mag-isa man si pastor, pero nagiging katumbas niya kung meron siyang 1,000 members and 50% ang masahan doon. Sa iba't ibang klase ng ministries, isang pastor, pero ang kanyang influence ng kanyang ministry katumbas ng 50% ng statistics ng church, because that worker of the Lord not only doing preaching, not only doing Bible study, but also doing discipleship ministry, teaching ministry, discipling the followers ng ating Panginoon, for them to become disciples and at the same time to become disciplers. And even to become some evangelists, and even to become some teachers, and even to become some parish visitors ministry, and even those who have the ministry of prayer and deliverance, and even those who have that ministry of casting out demons. Yes, napakaganda ang church na kung saan bawat isa ay merong ginagampanan. Kaya nga, it is the duty of the pastors and elders to pray and even to equip people within the church, and even to go forth to proclaim the gospel, and even to visit, and even to pray for those who are in the midst of sickness, and even to anoint them with oil. Mga ka-ride-on sa Panginoon. Kaya nga ho, yung responsibilidad upang manalangin. Nang panalangin na yan ay tinatawag ni James the prayer of faith. Ang pananalangin may pananampalataya na meron ng bawat isa
Hindi doon sa mga merong masakit, kundi sa mga gumaganap ng tungkulin upang sila kasangkapanin ng Panginoon sa gawain ng prayer, sa gawain ng pagpapagaling. Kailangan po ang buhay at panalangin na merong pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. So that faith in the Lord Jesus Christ, so that prayer of faith can be extended to those who are direct beneficiaries of the ministry that we are doing. Kaya nga ho, ang bagong tipan, mga ka-ride-on sa Panginoon, na kung saan ay naglagay po ng mayorya na tinatawag natin na burden for healing on the church, for healing for its leaders, in order for the church na kung saan ay naranasan mismo ang pagpapagaling at pagpapalaya ng Panginoon, kung saan ang mga lingkod ng Diyos ay naranasan mismo ang pagpapagaling at pagpapalaya ng Panginoon at gayon din ng mga leaders. Diba? Paano tayo kakasangkaparin ng Panginoon kung di natin naranasan ang pagpapagaling at pagpapalaya ng ating Panginoong Diyos? Diba? Katulad na lamang ng sa istorya, pagkukwento. Kapag nagkwento ka ng mga bagay-bagay na kung saan nararanasan mo, nagpapatotoo ka. Daman-dama mo. Yes, daman-dama mo. At tuloy-tuloy na kung saan ay ibinubulalas mo, ibinabahagi mo, na nakararamdam ka ng kagalakan sa Panginoon, na nakakaramdam ka na meron kang burden sa Panginoon, meron kang burden sa konteksto ng ministry. And we even ask the Lord Jesus Christ, Lord, bigyan mo nga ako ng burden. I-manifest mo, reveal mo sa akin kung anong burden ang iparating mo sa akin, upang sa ganoon ay maaari mong kabong kasangkapanin sa isang ministeryo. And then all of a sudden, minamanifest ni Lord na ipinapakita sa ating isipan, ipinapadarama sa ating mga puso yung burden na yun. Nakita natin sa isang konteksto na kung saan nangangailangan napakaraming mga bata. And in the church, with all the planning session, with all the preparation and strategies, and even collaborating with the community and even with the barangay and all others that may help in the realization of such a project. And then ang church, nagkaroon na sa ngayon ng feeding program na kung saan meron pang pamamahayag ng salita ng Panginoon, meron pang pananalangin, at meron pang healing ministry. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Reverend Serrano, yes, Rodel Serrano, ang inyong feeding ministry, yes, purihin natin pagpagpatuloy niyo yan. Kaya nga ho dito, mga kapatid, sa Diyos ay tinutukoy ni James na kung saan yung binabanggit niya, mga ka-ride-on sa Panginoon. Yes, yan sa bandang verse 14, anointing him with oil in the name of the Lord. The oil, mga kapatid, sa Panginoon ay maaaring ito po ay nagre-represent ng alin? The healing power of the presence of the power and of the acts of the Holy Spirit of God the Father in Jesus Christ, na kung saan yan ay nagagamit di umano as an aid of prayer in faith, mga ka-ride-on sa Panginoon.
Ano bang sinasabi doon sa Gospel of Mark chapter 6 verse 13? Na kung saan yan ay bahagi ng verses 7 to 13 ng chapter 6 of the Gospel of Mark, the 12 disciples as being sent by Jesus to cast out demons. At ang sinasabi sa verse 13, and they cast many devils, and anointed with oil many that were sick, and healed them. Pinalayas nilang maraming demonyo sa mga inalian dito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Palapakan natin ang Panginoon. Yes. Sino ang nagpapagaling? Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Sinong ginagamit ng Panginoon sa kanyang pagpapagaling? Hindi tayo. Na mga mananampalatay tayo ng mga lingkod ng Diyos na kanyang isinusugo upang gumampan ng ating mga tungkulin at ministeryo, and even casting out demons, and even in a matter of prayer in faith for those who are in distress, for those who are in affliction, for those who are in poverty, for those who are in sickness, that they may receive and experience the healing power of Jesus Christ. And then, as part of the apostolic ministry of Jesus Christ, we stretch out our hands unto them. And even using this oil as an aid to faith, symbolizing, representing, yes, the healing power of the Holy Spirit. As a matter of consecrating them. Yes. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon sapagkat tayo po'y kanyang pinagtitiwalaan, na tayo po'y kanyang kinakasangkapan. Yes. Do we want to be instrument of the Lord Jesus Christ in this kind of ministries? It is prayer, mga ka-ride-on sa Panginoon, na kung saan ibinigyan ng matinding emphasis na Apostle James, bagaman na importante rin ang mga iba. Kaya nga ho, ang matagumpay, epektibong panalangin, mga ka-ride-on sa Panginoon, na kung saan yan po ay iniaalay natin sa Panginoon in faith. Kung kaya't ang mga nagiging recipiente ng ating ministry of healing, mga ka-ride-on sa Panginoon, sila po ay nakararanas ng kagalingan. And even the Lord Jesus Christ, indeed, pinagkakaloob niya ang pananampalataya ng ayon sa kanyang kalooban. Kaya nga ho, mga kapatid sa Diyos, kay Jesus at sa atin na kung saan tayo bigyan nakasangkapan ng Panginoon, those people who are in periperies, those people even at nilaylayan sa lipunan, those who are in the middle class, and those who are at the upper class, whatever their situation, yes, maaari tayong kasangkapanin ng ating Panginoong Diyos sa ganitong kaparaanan. Yes, kaya nga ho, dahil po naniniwala tayo that in time of need, yes, let us continuously draw near to God. Pray in faith in Jesus Christ. Hallelujah. At amen sa Panginoon. Kaya nga ho, ang Diyos patuloy tayong pinagpapala. At gayon din ang Diyos na kung saan ay nangako sa bawat isa sa atin, sa ating mga ginagawang ministeryo, ay napakahalaga naman na kung saan ay sila na naninikluhod sa ating Panginoon. Sila na humahagulgol sa harapan ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng patuloy na pananalangin na merong pananampalatay sa Kanya.
The Lord will continue to open His door, His windows from the heavenly realm upang Kanyang ibuhos ang Kanyang pagpapala. Hindi lamang sa material, maging sa spiritual at maging sa kagalingan at sa iba pa. Yes, mga ka-ride-on sa Panginoon, in times of need, let us draw near unto the Lord. Yan po ay napakahalaga na ating pong panuntunan, na ating pong i-claim, na ating pong panghawakan sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na. Di ba mga ka-ride-on sa ating Panginoon? Times like this, you need a Savior. In times like this, you need an anchor. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus, yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. In times like this, you need the Bible. In times like this, oh, be not idle. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus, yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. In times like this, I have a Savior. In times like this, I have an anchor. I'm very sure, I'm very sure. My anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus, yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. In times like this, you need a Savior. In times like this, you need an anchor. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. Yes, purihin ang Panginoon in times like this, in time of need. Draw near to God and a prayer in faith. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Ngayon, ating pong batiin ng mga kapatid natin na kung saan ay birthday po nila sa araw na ito. Mga ilang mga pangalan na kung saan ay nakarating sa himpilan ng Ride On na ministry, katulad po ng kapatid na
Reverend Jobert Santos sa Lugto. Kamag-anak po ng mga, Log 3, Log 4, Log 5, Log 6. Yes, Reverend Jobert Santos, Lugto, ng Palat United Methodist Church, Palat Porac, Pampanga. Last week pa po ay binanggit na ng pastor na birthday niya nitong May 13 na ito. Yes, puri ng Panginoon. Gayong kapatid na Genevieve Faith Cobilla ng Quezon City. Alice Malonga Galamay ng Dasmariñas City, Cavite. At gayong kapatid na Gian Yantikal Inarihol. Palagi ko biniliktad yung pangalan niya Jane. Yes, hindi po nabanggit sa kanyang profile kung saan siya sa Pilipinas nakatira. Pero po siya po ay taga-Pilipinas. Puri ng Panginoon. Yan lamang po, 4 lamang pinakarating. Kaya kung birthday nyo ngayon, merong may birthday sa inyong pamilya, i-type nyo, parating nyo at ating pong mabati at may panalangin ng mga mahal nyo sa buhay na birthday nila sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat, nagigisa sa napakahalagang birthday ng mga kapatid na ito, Reverend Jobert Santos Lugto, Panginoon, bilang pastor ng UMC. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanyang buhay, ang kanyang family, ang kanyang ministeryo, ang kanyang leadership na ginagampanan at ganyan ang kanyang buong kongregasyon. Lahat po ng kanilang mga membro, Panginoon, mapagpala, pagpalain ang kanilang mga kabuhayan, pagpalain mo rin ang ministry at mission ng church at ganyan, Panginoon Diyos. Si pastor na patuloy po na pagkalooban niyo ng knowledge and wisdom, ways and means, at gayon matugon ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw bilang pamilya, at gayon ang kanilang buong kongregasyon. Gayon din, Panginoon, ang mga iba pa. Katulad ng Genevieve Faith Cobilla, Panginoon, at gayon ang Alice Malonga Galamay, yes, kapatid na yan, at lahat pa ng birthday nila, Panginoon, sa araw na ito, saan na sila naroon sa Luzon, sa Visayas at Mindanao, at gayon din sa iba-ibang mga bansa, at gayon kasama po, Panginoon, ang mga sagot sa araw na ito. Maraming salamat po sa kanilang mga buhay. Dulutan mo sila, Panginoong Diyos, ng marami pang years na kanilang isa-celebrate na kung saan ay punong-puno ng kagalakan ng pagtatapat sa inyo at paglago sa pananampalataya at spiritual na pamumuhay, na hindi sila nakakalimot, Panginoon, na magpasalamat at magtalaga ng kanilang buhay, Panginoon, pamilya, ministeryo at gayon din ang kanilang kabuhayan at iba pa na kung saan ginagawa nila sa araw-araw. Yes, malugod, Panginoon Diyos, na sila po ipagkalooban ng maayos na kalusugan, na mailayo sa virus, sa anumang banta sa buhay na ito, Panginoon. Yes, ligtas mo sila lagi. At ganyan, Panginoon, ang mga sanggol na pinak sa araw na ito, pagpalain niyo sila sa kanilang paglaki, na maging maayos po ang kanilang mga kalusugan. Yes, good stature. At ganyan din ang loobin mo, Panginoon, na sila po ay mga alagaan ng kanilang mga magulang, pamilya, Panginoong Diyos na maayos. Matugunan din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw, Panginoon. Yes. Ganyan din, Panginoon, ang bawat pamilya niyan ay importante, Panginoon, na kung saan pinaglalaan din ng Panginoon, ikaw at ang iyong mga salita, O Diyos, at ng iyong mga panalangin. At ang mga batang niyan ay maglaki po, Panginoon, na meron pong takot sa inyo at meron pananampalataya. At ganyan, Panginoon, na kung saan sa kalaunan ay magkaroon po sila ng bright future, Panginoon. Yes, salamat po at maging mga kapatid namin nagse-celebrate ang kanilang wedding anniversary. Pagpalain mo silang lahat. Salamat din, Panginoon, sa mensahe ng buhay na pong iparating sa bawat isa amin, O Diyos. Salamat po ng marami. At tunay nga naman, Panginoon, na binibigyan mo kami ng pagpapahalaga, ang patuloy na paglapit namin sa inyo, lalo na sa panahon ng pangailangan. Lalo na, Panginoon, sa panahon na mahirap po ang aming pinagdadaanan, Panginoong Diyos, na kung saan. Salamat po sa inyong patuloy na hapon sa amin na kami po ay magsilapit sa inyo lagi. Na manalangin na mayroong pananampalataya, purihin ka, Panginoong Diyos. Kaya patuloy, Panginoon, na kung saan ang hamon mo ay manatili sa aming mga isipan at puso at gayon din. Patuloy mo kaming kasangkapanin, Panginoon, sa lahat po ng aspeto ng paglilingkod at ministeryo.
upang kami, Panginoon, ay maging daluyan at maging instrumento ng pagpapalakas sa iba, sa pananalangin sa iba, lalo na, Panginoon, sa mga merong karamdaman, sa mga merong pinagdadaanan sa buhay, Panginoon, na mahirap. Yes, Lord Jesus, patuloy po nakasangkapanin ninyo ang iglesia, anumang denominasyon, Panginoon. Lahat po ng mga church workers, mga elders ng church, at gayon, Panginoon, ng mga leader like ko, at mga officers, at gayon, Panginoon, lahat po ng mga membro, mga kaanib. Yes, mga pamilya na bubuo ng bawat iglesia, Panginoon, saan man dago sa buong mundong ito, anumang denominasyon. May you continue to bless, to empower, and to consecrate, Panginoong Diyos, for a greater far beyond na ministeryo, Panginoon. Yes, Lord Jesus. Patuloy din po na pagpalain mo ang kabuuan ng iglesia at matugunan din ang bawat pangailangan. At kahit panahon ng pandemic, Panginoon, ay patuloy pa rin na maging marubdubang ministeryo at paglilingkod, Panginoon, at gayon din patuloy na makararanas ng inspiration at kalakasan lahat po ng mga kinakasangkapan niyo sa panahon na ito. Pagpalain niyo rin ang mga kabuhayan ng mga kaanib, mga pamilya, at pagpalain na matugunan din ang kanilang mga pangil at gayon din ang mga membro, ang mga leader like ko, at gayon din, Panginoong Diyos, sa mga church workers, Panginoon. Yes, pagpalain mo lahat po ng mga outreaches, the different ministries and mission of the church, Panginoon, na ginagampanan. Mahayag, Panginoon, ang iyong kalooban at ang iyong naisin, Panginoong Diyos, sa patuloy na ikasisiwalat ng iyong mabuting balita ng kaligtasan, Panginoon, and more souls na kung saan ay madala sa banal na paanan mo, Panginoon. O aming Ama at aming Diyos, patuloy po namin na pinapanalangin ng buong bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, West Philippine Sea, Sabah at sa kabuuan, ang buong sangkalupaan, Panginoon, ang gayon ng mga karagatan at gayon, Panginoong Diyos, ang sangkalupaan ng bansang Pilipinas at gayon, Panginoon, sa West Philippine Sea. O maasa kami, Panginoon, at we will continue to bless, lalo na, Panginoon, sa mga nasa katungkulan, Panginoon, sa gobyerno, mula sa presidente hanggang sa kanyang mga gabinete, sa ibang mga departments, Panginoon, at gayon din sa mga agencies. At sa lahat po, Panginoon, ng mga commissions and boards at sa mga projects, Panginoon. Sa lahat ng mga secretaries at gayon din mga deputies at gayon din, Panginoon, lahat po ng mga kawani empleyado, Panginoon Diyos, mga pinagkakabalahan. Gayon din, Panginoon, ang hanay po ng legislative, ng Senado at gayon din, Panginoon Diyos, ng lower house of the representative, Panginoon, ng mga congressmen and congresswomen, gayon din ng mga senador, Panginoong Diyos. Pangunahan mo at pagpalain sila at gawaran po, Panginoon, ng iyong wisdom and knowledge, Panginoong Diyos, at gayon din na kung saan na hindi po ang mamayani sa kanilang mga buhay at ginagawa ay hindi po ang personal interest, Panginoon, kundi para sa bayan at para sa mamayan, Panginoong Diyos. Pagpalain mo ang kanilang mga ginagawa at lahat po ng mga trabahadores, Panginoon, at gayon din, Panginoon, sa hanay po ng judiciary, ng lahat ng mga kinakasangkapan niya mula sa pinaka-chief justice, sa lahat ng justices, sa lahat po ng mga judges, sa lahat po ng mga fiscals, yes, sa lahat po ng mga lawyers, mula sa National Supreme Court hanggang sa Court of Appeals, at gayon din sa lahat po ng mga regional trial courts, at gayon din, Panginoon, sa municipal trial court, at gayon din sa iba't ibang mga barangay, Panginoong Diyos. Umaasa kami that we will continue to bless and yes, gabayan at magampanan nila na mabuti at mahusay ang kanilang mga ginagawa, Panginoong Diyos, na kung saan walang kinikilingan, kundi nangaghahari, Panginoon, ang hustisya, ang katarungan, Panginoong Diyos. Na wala hong kinikilingan, Panginoon, kundi patas na pagtingin at implementasyon, Panginoon, lahat po ng mga batas. Yes, and napakaraming mga problema ang bansang ito, Panginoon, na kanyang kinakaharap, Panginoong Diyos, in the different levels, Panginoon. Dalayan po namin, Panginoon, na kung saan ay inyo pong tulungan sa paglutas sa lahat po ng mga problema ito, sa problema ng poverty, sa kabuhayan, at gayon din sa problema ng insurgency, sa problema ng mga krimen na nangyayari, at gayon din sa mga illegal drugs, at gayon din, Panginoong Diyos, nitong pambansang paglaban sa COVID-19, Panginoong Diyos, na maging matumpay, epektibo. At ganyan, Panginoon, darating panahon na kung saan ay magplatin na ang curve ng COVID-19 at mawawakasan na, Panginoong Diyos, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa lahat ng bansa, sa lahat po ng sangkatauhan, Panginoon. Pagpalain niyo, Panginoon, ang mga nagaganap na mga
quarantine facilities at gayon ng mga paggamutan, Panginoon, at gayon din ang lahat po ng mga medical frontliners, mga essential frontliners, at gayon din ng mga uniform personal frontliners, spiritual frontliners, at iba pang mga frontliners ng gobyerno, ng pribado, at gayon din ng mga religious institution, Panginoong Diyos. Pagpalain mo rin, Panginoon. Yes, protektahan at gabayan, Panginoong Diyos, upang patuloy na maging epektibo at matagumpay ang ginagampanan, Panginoong Diyos, para sa bayan, para sa mayan, at gayon din para sa lahat po, ikabubuti ng lahat, Panginoon, at hindi po ang iilan. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat po ng mga vaccination na ginagawa sa panahon na ito, ang mga nagbabaksin, Panginoon, at gayon ng mga different brand ng vaccine, Panginoon, ay pagpalain mo nang ito po ay makatulong upang mapabuti ang immune system ng bawat matuturukan, at gayon na kung saan mayroong panglaban sa virus, Panginoon. Yes, Lord Jesus Christ, pagpalain mo ang sigalutan dyan between China and Pilipinas, sa pagitan, Panginoon, ng West Philippine Sea, at gayon din, Panginoong Diyos, ng South China Sea, at gayon din ng China, at gayon din ng Taiwan, Panginoon, at gayon din ng mga karatig bansa, Panginoong Diyos. We pray for peace. We pray for sobriety. We pray for calmness, Panginoon, and we pray for right solution in the right time and God's time, Panginoon. Yes, rather than of entering into a war, we still prepare, O Heavenly Father, for peace. Yes, kahit umaasa kami, Panginoon, na magkaroon po ng kalutasan ito, O Diyos. Pagpalain mo po ang mga kababayan namin, ang mga overseas Filipino workers na deploy sa iba't ibang mga bansa, Panginoon. Pakiingatan niyo sila, pagpalain ng kanilang mga trabaho, ang kanilang mga kalusugan. Pagpalain din ang kanilang mga trabaho at mabuting mamamayan at mga employers, Panginoon, ang kanilang mga pinagtatrabahuan, Panginoong Diyos. At gayon pagpalain mo ang kanilang mga pamilya sa Pilipinas, nang matugunan din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Pagpalain niyo rin, Panginoong Diyos, lahat po ng mga manggagawa, mga kalakal, Panginoon, mga businesses, Panginoong Diyos. We pray that the economy, Panginoong Diyos, will arise again, Panginoon. At lahat po ng tao, lahat ng pamilya, Panginoon, ay tunay nga naman na magkaroon ng hanap buhay, livelihood na pangmatagalan at marangal, Panginoon, at produktibo, Panginoong Diyos. Marapati niyo, Panginoon, lalo na sa panahon na ito na napakahirap po. Pagpalain niyo, Panginoon Diyos, lahat po ng mga establishmento. At umaasa kami, Panginoon, na lahat ay lalong mapagpala, Panginoon, upang marami pang magkaroon ng trabaho, Panginoon. Gayon din, Panginoon, lahat po ng mga magsasaka, pinapanalangin po namin. Gayon din, Panginoon Diyos, sa mga mangingisda, mga magyunyog, mga nagtatanim ng mga gulay. Gayon din, Panginoon, ng mga nag-aalaga ng mga hayop na kinakain, Panginoon. At gayon din sa hanay po ng transportasyon, sa hanay ng kalagal, Panginoon Diyos, at maging maayos, Panginoon, at mapagpala, at matugunan din ang kanilang mga pangailangan, pamilya, upang sa kanon ay yes, lalo pang maging produktibo, masagana ang kanilang mga harvest, Panginoon. Yes, umasa kami, Panginoong Diyos, na kung saan pagpalain mo rin ang lahat po ng tinamaan ng COVID-19 nang sila po ay gumaling, Panginoon, mga total cases sa mandako sa mundong ito, Panginoon. Yes, may you attach them. Yes, Lord Jesus, makararanas sila ng lubos na kagalingan at kalakasan, recovery, good health and wellness. Matugunan din ang kanilang mga pangailangan sa araw, mapagpala sila sa pamitan ng kanilang pananampalataya, gayon din ang kanilang espiritual na pamumuhay, Panginoon. Yes, umasa kami, Panginoon, at patuloy mo na kasangkapanin, Panginoong Diyos, sa mga agency na inyong ginagamit sa larangan po ng medical, Panginoon, at gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan sa lahat po ng mga nasa panahon ng kalumbayan, ng kalungkutan, sapagkat ang kanilang mga mahal sa buhay ay nangasawi dahil po sa COVID-19. Ang iba naman, Panginoong Diyos, sa isa-ibang kadahilanan, may you continue to bless them all, to provide your comforting love. Yes, the strength they needed sa pamagitan ng iyong Holy Spirit, ng inyong mga salita, at gayon din ang pag-asa, Panginoon, na kailangan nila upang i-embrace nila, Panginoong Diyos, ang katotohanan that the physical death is not the end of everything, but the beginning of a new life in the Lord Jesus Christ. Kaya nga po, thank you very much for the promise of resurrection and everlasting life. Yes, matugunan din ang kanilang mga pangailangan, lahat po ng mga bereaved families, Panginoon. At gayon din, Panginoong Diyos, pinagkakatiwala po namin lahat po ng nangasawi. Yes, sa iyong mga kamay, sa inyong patuloy na pangangalaga at paghahari sa kanila dyan sa inyong inihanda na kaharian, Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos, sa lahat po ng mga total recoveries.
ng COVID-19, Panginoon, at iba pang mga karamdaman, O Diyos. Patuloy po sila na kung saan ay nakararanas, Panginoon, ng mabuti at maayos na kalusugan. Yes, na hindi na po manambalik, Panginoon, ang virus na ito sa kanilang katawan, kundi malayang-malaya na sila, Panginoon. With your continuing blessings and protection and guidance, at gayon din kung saan matugunan din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwi na, O aming Ama at aming Diyos. O aming Ama, patuloy din po namin pinapanalangin, Panginoon, ang kapatid na Rogelyn Liaban ng Sinai Ilocos Sur sa kanyang pinagdadaanan na breast cancer. Gayon din ang kapatid na Nika Cruz Bagtas ng Pilar Bataan sa kanyang cancer, Panginoon. Gayon din po ang kapatid na Lita Lacandasan ng Barila Bulactan at ang kapatid na Lili Kagalitan, yes, para sa kanyang kalusugan. At gayon din, Panginoon, kapatid na Iyas Huno Espiritu Domingo diyan sa bandang Qatar, sa kanyang pinagdadaanan din sa kanyang lupang katawan. At gayon ng kapatid na Orly Barica ng Valenzuela City, Metro Manila, na meron po siyang pneumonia. At gayon din, Panginoon, ng kapatid na Baby Grisel Maria Pasay ng Mindanao sa kanyang pinagdadaanan po na kidney cancer. At gayon din ang kapatid na Telma Villarreal na nagdadialysis, Carlito Bagis sa kanyang problema, sa kanyang pag-ihi, sila mula dyan sa bandang Mindanao. Ang kapatid na Ruel Lusong Yumol ng Maribeles Bataan sa kanyang pinagdadaanan po na dialysis. Kapatid na Mirla Sembrano ng Imus City, Cavite sa kanyang pinagdadaanan din na colon cancer stage 3. Hope Kabutayan at ang kanyang baby sa kanyang sinapupunan ng Cabanatuan City, Nueva Ecija, sa kanyang paparating na panganak na maging matagumpay at maayos. Ganyan kanilang mga kalusugan, Panginoon, at ganyan po ang health ng mga anak, apo at manugang ng kapatid ng ating Regional Bishop Joey Lapitan dyan sa bandang India. At ganyan ang kabuuan ng India, Panginoon, at ganyan din ang kapatid na yes, Christian Values School Registrar Grace Cabizondo ng Bacoor City, Cavite, sapagkat siya po ay nagka-COVID at ganyan ang kanyang pamilya naka-quarantine, Panginoon. Ang kapatid na Florida Estrada Gaboso at ang kapatid na Richardson Bazibica na nagdadialysis. At ganyan kapatid na Rona, na anak ng kapatid na Betty Gino Salabersosa ng Ilagan City, Isabela, ang kanyang trabaho at kalusugan. At ganyan na kanyang apo na si AJ sa kanyang kalusugan din at pag-aaral, Panginoon. Ganyan din ho ang kapatid na Boya Altra ng Kabanggan na Sambales, Panginoon, sa kanyang pinagdadaanan sa kanyang kalusugan, sapagkat siya din po ay nagka-COVID. At gayon din po, O aming Ama at aming Diyos, ang mga pamilya na kung saan naka-home quarantine yan sa bandang Maria Aurora District, Panginoong Diyos, para po sa kanilang kagalingan. At gayon ng kapatid na Nanay Rebelia Makatuggan ng Balanga City, Bataan, para po sa kanyang complete recovery and healing. At gayon ng kapatid na Reverend Dr. Marvin Solayo de Leon ng Manila UMC San Luis, Pampanga, sa kanyang problema sa left eye na meron pong diabetic retinopathy. At gayon din meron siyang problema sa kanyang bone. Ang kapatid na Emiliano Ruel Malyari na meron pong cancer of the lungs at nag-chemotherapy. Eva Estrella Reyes na meron pong problema sa kanyang kidney, sa kanyang paa, at gayon din sa kanyang albumina. Sila po, Panginoon, ay dyan sa bandang Dinalupe ang Bataan. Gayon din na kapatid na Glyza Matunan Alvarez ng Angeles City, Pampanga, na meron pong pinagdadaanan po na breast cancer. Gayon din po, aming Ama at aming Diyos, ang mga kamag-anak na kapatid na Mary Joy at Tambanilyo ng Tagbilaran City, Bohol, Visayas, na kung saan ay sila po ay mula dyan sa bandang po Cagabi, Dunlugan, Pagayan City, Zamboanga del Sur, Mindanao, na kung saan, Panginoong Diyos, ay sila po ay nagka-COVID plus, pati na Lionel, Lloyd na dyan, at gayon din ng Leo, Kyle, Lorna Uyanib. At gayon din, Panginoon, ng mga iba pa na kung saan ay pinapanalangin namin po sa inyo. Yes. Ang kapatid Darwin Tangonan ng Bekawayan, Bulacan, sapagkat din siya po ay nagpositibo sa COVID-19. Gayon din ang kapatid na Gwen Monteberhen na Javier sa kanyang pinagdadaanan na depresyon, stress, at gayon na nakakaranas din po ng insecurities. Gayon din ang kanyang mahal na ina, si kapatid na Gemma na meron pong diabetes. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Mirna Sanchez Rapanandakanay ng Australia, Sydney, sa kanyang ongoing speech therapy, Panginoon. At gayon din po, O aming Ama at aming Diyos, ang kapatid na
Reverend Eliseo and Terry Dato ng Bataan para po sa kanilang kagalingan. Aliyah Biel, Kasiguran Samson, meron pong pinagdadayanan na radiation therapies dyan sa Batang Quezon City. Angelito Apan na nagpapagamot sa Tarlac, meron pong bukol sa buto sa likod. At ganyan kapatid na Arsenio Art Milian ng Kalasyaw, Pangasinan para sa kalubusan ng kanyang kagalingan at kalakasang recovery. At ganyan kapatid na Dr. Karina Roman ng Los Angeles, California, USA para po sa kanyang kagalingan din ng lubos. Ganyan kapatid na Nelly Tangonan Baldubiso ng Riyadh, Saudi Arabia para po sa kanyang health. At ang kapatid na George Rosales na na-stroke, Panginoon. Yes, brother-in-law ng kapatid na Beta Gallievo, Panginoon, at sa lahat pa na kung saan ay merong karamdaman, di man namin kilala man namin sila, saan man sila naroon. Yes, we claim, O Lord Jesus Christ, and we declare healing upon healing, recovery upon recovery, good health and wellness upon good health and wellness, financial and spiritual provision upon financial and spiritual provision. Maranasan at matanggap, Panginoon, lahat po ng mga nabanggit na mga pangalan, Panginoon, nasa banig ng karamdaman at gainin sila na hindi namin kilala saan man sila naroon, Panginoong Diyos. Pagpalain mo rin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Yes, may they experience you personally, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Lalo ng kanilang mga pamilya, Panginoong Diyos. Yes, gayon din, Panginoon, na kung saan ay patuloy po namin pinapanalangin ang kapatid na Syra Maria Balinggit, na kung saan diyan mula diyan sa Banda Isabela na naghihintay, Panginoon, sa pagdatal ng kanyang visa upang siya, Panginoon, ay makapunta na diyan sa bandang Maldives para po sa kanyang trabaho. Dalangin po namin pagpalayo ang buong pamilya ng Balinggi, matugunan din ang kanilang mga pangailangan. Lagi po, Panginoon, na maging maayos po ang kanilang mga kalusugan at gayon namang preparation na kanyang ginagawa, Panginoon, ay matugunan, Panginoon, lalo na po ang kanyang good health, O Diyos. Pagpalain niyo rin ang kanyang dadat ng trabaho at gayon kapatid na Nitz Beaton na nasa Manila City ng Panginoong Diyos. Naganda rin sa kanyang pagbabalik niyan sa bandang Bahrain. Pagpalain niyo ang buong pamilya ng mga Beaton, ang kanilang mga pangailangan, ang kanilang mga kalusugan. Yes, umasa kami, Panginoong Diyos, na pagpalain mo siya ang kanyang trabaho, na babalikan at gayon din ang kanyang pamilya dito sa Pilipinas, Panginoon. Gayon din o Ama, ang kapatid na Gina Angel Tolentino ng Santa Isabela diyan sa Batang Paco, Manila City. Sa kanyang hinihintay, Panginoong Diyos, na kung saan ay matapos na yung bandang travel, Panginoon, upang siya ay makapunta na diyan sa bandang Dubai para po sa kanyang trabaho. Yes, patuloy po na inspire mo. Power at palakasin niya, dulutan na maayos na kalusugan at pagpalay mo ng kanyang buong pamilyang inabibilangan at pagpalay mo, Panginoon, ang kanyang haharapin at trabaho diyan sa bandang Dubai. Aming Ama at aming Diyos, gayon din po ang nalalapit na virtual dance and music concert. Ito po yung fundraising, Panginoon, ng ang Iglesia Methodist sa Pilipinas, Palawan Christ sa Music Ministry na gagawin po sa May 14. Alas 7 po ng gabi. Dalangin po namin ito po yung maging matagumpay, maging maayos, at gayon din, Panginoong Diyos, lahat po ng inyong kakasangkapanin. Nasasayaw at gayon din mga awit ay mapagpala at ma-inspire din ng bawat manonood at makibahagi. Pagpalain niyo lahat po ng mga instrumento na gagamitin ng Panginoong Diyos at gayon din ang venue. At gayon din, Panginoon, na maging maayos po ang internet at signal, Panginoon, dahil po ito ay isang virtual na gawain. Gayon din, Panginoon, na pagpalain mo lahat po ng manonood, Panginoong Diyos, na kung saan ay sila po yung makatugon sa fundraising ito upang ang di umano na kanilang proyekto, Panginoon, ay kanilang ma-realize para sa gawain ng Iglesia, Panginoon. Yes, Lord Jesus, patuloy din, Panginoon, na pagpalain mo lahat po ng nakikibahagi ng bawat episode ng Ride On Ministry. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay, pagpalain mo ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga trabaho, ang ministeryo ng mga lingkod mo, Panginoon. Alalay mo sila sa araw-araw, matugon ang kanilang mga pangailangan, pagpalain mo ang kanilang mga trabaho, pagpalain mo ang kanilang ministry and leadership. Yes, dulutan mo sila, Panginoong Diyos, ng kapayapaan, ng kagalakan at gayon na maayos na kalusugan. Ilayo sila, Panginoon, sa anumang sakuna at sa anumang virus, Panginoon. Yes, anuman ang mga personal at family prayer request ng bawat isa sa iyo namin pinagkakatiwala lahat. Samahin niyo kami sa buong maghapon na ito, o aming Ama at aming Diyos. At igawad mo sa amin, Panginoon, ang iyong patuloy na pagpapala at gayon din, Panginoon, ang iyong patuloy na paggasi sa amin. At may pagtagumpay namin, Panginoong Diyos,
ang buong maghapon, ang buong magdamag at gayon din ang mga araw po na darating po sa amin. Sa pangalan ng Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Now unto Him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy, to the only wise God, our Savior, with glory and majesty, dominion and power, both now and evermore. Yes, and in the Father, the Son, of the Holy Spirit, everybody will say, Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Amen sa ating Panginoon, yes. Ang Ride On Ministry ay patuloy po nagpapakumusta sa bawat isa niya. Kumusta bang buhay ninyo? Kumusta ang kalagayan ninyo? Kumusta ho? Ang mga magulang dyan sa inyong mga tahanan, kumusta ang mga anak? Kumusta ang mga trabaho, ministeryong ginagampanan? Kumusta? Meron pa ba kayong isinasaing sa araw-araw? Meron pa bang laman ng inyong mga kaldero sa inyong bigasan? Yes. Nahihirapan ba kayo sa inyong mga pinagdadaanan sa araw-araw? Yes. Gayun din, kumusta ang kalusugan ninyo? Yes. Natutugunan ba ang inyong mga pangailangan? Hallelujah. At amen sa Panginoon. At gayon ang sinasabi lagi ng Ride On Ministry. Yes. God bless and protect us all always. Through the presence, the power, and the acts of His Holy Spirit and His inspired words. Stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. To God be the glory always and forever in Jesus Christ. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Thank you so much for your presence. Thank you sa inyong pag-like. Thank you sa inyong pag-share ng inyong comment. Thank you sa inyong pag-share ng bawat episode ng Ride On Ministry. At thank you din sa inyong pag-follow sa ating page. Yes. Yes, may you continue to follow our page and others na hindi pa nagpa-follow in order for you to be notified. Kung meron pong mga panibagong live natin at gayon din, you may also visit and subscribe to my YouTube channel, Bishop Lito Pangonan. Yes. Purihan Panginoon, yes. At ating pong tignan ng mga comments sa pagkakataon na ito. Yes. How are you, my dear kapatid na Brother Erlino Passion? Kumusta kayo dyan sa bandang Bambang Biscay, Shuttle with Jan at God bless Passion family. Purihan ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pamilyang very passionate. Yes, hallelujah. Yes, sa kanyang comment ay, good morning, Bishop Litangonan, joining with my wife, Liliwat Joy Asis Passion. Kumusta kapatid na Liliwat Joy? Yes, at ang buong pamilya. From Crossroads, United Methodist Church, Bangdong, Biscaya, God bless your ministry with 3 emoji prayer. Yes, palapakan naman i-shout out natin ng Crossroads, United Methodist Church. Yes. Ang kabuuan ng Bangbang Nueva Vizcaya. Hallelujah. Thank you very much. Yes, Passion family, at may the Lord continue to bless you all. Yes, how are you, my dear? Yes, nice to meet you again, Sister Elaine Malonzo Mercado. Kumusta ang buong pamilya mo? Kumusta kayo dyan sa inyong kinararoonan? Yes, sila po ay kanib po ng Capitol Methodist Church. Ito ba lang Bataan, Shuttle with Jan at God bless Malonzo Mercado family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, ang kanyang comment ay yes. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Palapakan natin ang Panginoon. With the 2 emoji, purihin natin ang Panginoong Diyos. Tunay nga naman na wala siyang katulad at pumalakpak tayo ng dalawa. Yes, hallelujah. Praise the Lord. At kayo ko na sa kapatid na, how are you, my dear Genius, General Santiago ng 10 Commandments United Methodist Church, yan sa bandang, yes, Valenzuela City, Metro Manila. Yes, kumusta ang inyong pastor dyan? Kumusta ang mga kaanib dyan? Yes, kumusta ang buong pamilya? God bless Santiago family. Palapakan po natin sa lahat dyan. At gayon din shout out sa kabuuan po ng 10 Commandments United Methodist Church. Palapakan po natin sa lahat dyan. At gayon yung kabuuan ng Valenzuela City, Metro Manila. Palapakan po natin sa lahat dyan. Yes, hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment ay, good morning, Bishop Lito. Pwede po kayong umattend ng liturgical service sa May 31, mga 3 p.m. sa Novalitches. Ibigay ko address.
Yes, yan po ba ay face-to-face na gawain? Yes, puri ng Panginoon at Novaliches City. Tingnan natin kung tayo po yung makakat na yan. Reverend Rodel Serrano, malapit sa ito. Kung yan ay Novaliches within the proper Novaliches. Hallelujah. Thank you for that info. Yes. Shout out sa lahat pa ng bubuo ng liturgical service. It's an ecumenical liturgical service. Palapakan natin, yes. Ito po ay May 31, 3 p.m. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ngayon naman sa ating kapatid na, how are you, my dear sister Carmelita Capuli, yes. Kari po ng Bepsan Methodist Church, Maribelas Batan, Shadow Bidyan at God bless Capuli family. Palapakan natin sila na dyan at gayon din ng Bepsan Methodist Church. Shout out. Ay DSP Reverend Ernie de la Cruz, ang kanyang buong pamilya at mga manggagawad dyan sa buong distrito niya ng South Bataan District. Palapakan natin. Hallelujah. Ngayon nila kabuhan ng Maribelas Bataan. Hallelujah. Ang kanyang comment is watching. God bless everyone. Thank you very much. At likewise, hindi mo na sa kapatid na napakasibag at magiting at magaling na pastor natin, Reverend Rodel Serrano. Yes, po rin Panginoon Bishop Pastor ng Yukpor 18 Methodist Church. Yes, dyan sa bandang sa Barty Road, corner Yacal Street ng Camarines, Sitop Galangan ng Metro Manila, Shadow Region. God bless Serrano family and of course your ministry and leadership napakalatin at gayon din shout out sa kabuuan ng Yukpor 18 Methodist Church. Napakalatin ang kabuuan ng Caloocan City. Hallelujah, praise the Lord. At patuloy po na pagpalain ng Panginoon ng mga ginagampanan mo ng mga police ministry at gayon din ng mga campus ministry at gayon din ng mga feeding ministry na ginagawa niyo para sa mga bata at gayon din sa iba't ibang klase pa ng ministry. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan po natin sila lahat at gayon din ang kanyang comment. Hallelujah. Thanks sa Bishop ito sa mga hamon ng salita ng Diyos. God bless us all. Palapakan natin ang mga Pinoy. Yes, welcome and to God be the glory. Yes, how are you, my dear Vilma Domingo? Puri ng Panginoon at kari po ng Pansol Methodist Church, Pansol Diliman, Quezon City, Metro Manila, Shuttle Region at God bless Domingo family. Hallelujah. Again din, shout out sa ating Pansol Methodist Church. Palapakan pa natin sila lahat dyan. At ganyan na kabuuan ng Quezon City, Metro Manila. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Ang Panginoon at hello, Mayor yes, Joy Belmonte, yes, at gayon na sanggol ang bayan dyan. At gayon din ang kanyang comment, kapatid na Vilma, salamat sa patuloy na panalangin kila Iyas Huno Domingo, Nore Bibat, Rosa Pascual, and Mario Urbano. Salamat po. Kumusta po ang kalagayan ng mga kapatid na ito? Si Iyas Huno Domingo. Yes, kumusta ang kalagayan ni Nore Bibat at gayon din ang kapatid na Rosa Pascual and Mario Urbano. Yes, unto the hands of Heavenly Father we indeed commit all of this fellow. Yes, mananampalataya into continuing a loving care and the sustenance of their faith and spiritual life, Panginoong Diyos. At gayon din, Panginoon, na kung saan ay patuloy po sila na makatatanggap, makakaranas, Panginoon, naglubos na kagalingan at kalakasan, recovery, good health and wellness, at gayon din na napagpapala ang kanilang mga pamilya na tutugunan ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Yes, in the mighty name of Jesus we pray. Amen at amen sa Panginoon. Please extend my regards to all of them. Iyas Huno Domingo, Nora Bibat, Rose Pascual, and Mario Bano. Palapakan natin ang mga kapatid na ito. Hallelujah. I-cheer natin ang kanilang buong pamilya. Hallelujah. Praise the Lord. Di ba na sa ating kapatid, Reverend Rodel Serrano, yes, added comment, amen, thank you, Bishop. Lito sa blessing, God bless, Ride On Ministry, welcome, palapakan natin to God be the glory. Amen at amen sa Panginoon at thumbs up, at gayon din, yes, puri ng Panginoong Diyos, hallelujah. At patuloy matagunan ng Panginoon ang ating mga pangailangan sa araw, lahat po ng mga palapakan naman natin, lahat po ng mga pastor, yes. Lahat po ng mga pari, lahat ng mga madre, lahat po ng mga Japanesa, lahat ng mga lingkod ng Diyos, anumang denominasyon, lahat ng mga churches, palapakan natin. Hallelujah! Praise the Lord at amen sa Panginoon. Yes, how are you, my dear? Yes. Yan, shoutout dyan sa bandang Dubai. Kumusta ang mga Pilipinos dyan? Kumusta kayo dyan? Kumusta ang buong pamilya? Kumusta ang ministeryo? Yes, hallelujah. Nice to meet you again, Minister Leonor Dato, ang ating napakasipag na pastor. Puri ang Panginoon at God bless your ministry.
Yes, your International Bible Study Online at gayon din ang sama-samang tagabataan laban sa COVID-19 tabing alas 9 ng gabi. Hallelujah. At gayon din ang Win Dubai Church. Palapakan po natin lahat sila. Hallelujah. At patuloy po nakasangkapanin ng Panginoon ang lahat ng ito at lalo na ikaw at ang buong pamilya mo. Ang kanyang comment, mapagpalang umaga po Bishop and Ate Jean and Lola Biyaya at sa ating lahat na taga pakinig ng Ride On Ministry. Welcome po at patuloy din po kayo na pagpalain ng Panginoon. Yes, puri ng Panginoon sa tama yung sinabi mo kapatid na Leminister Yunon na dato na napakaganda ng Dubai. Palpakan naman natin ng Dubai. Hallelujah. At minsan ay makakarating tayo dyan. Gusto mo ba sumama, Reverend Rodel Serrano, dyan sa bandang Dubai? Kapag natapos na yung pandemya, kapag binigyan na tayo ni Lord ng pakpak upang tayo makalipad pa. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Yes. How are you, my dear, na magaling po magluto po rin ang Panginoon? Sa katawahan po ng kapatid na Jabiol, ding Borbe, kaanib po ng yes, sa bagong buhay, United Methodist Church, Republic Avenue, Fairview, Quezon City, na nakatira dyan sa bandang Cielito Village ng bandang Caloocan City, Metro Manila, Shuttle Bigyan at Galvez Borbe family. Palapakan po natin sila dyan. At ganyan na shoutout natin ang bagong buhay United Methodist Church. Palapakan natin si Pastor at ganyan na kanyang buong pamilya, ang mga membro. Hallelujah. At ganyan din shout out sa iyong business na pagluluto at ibinebenta. Palapakan natin sa ating Panginoon. Hallelujah. At iyo pong itype yung mga luto mo, anong presyo at ating pong may plug dito sa ating Ride On Ministry at sa mga malapit dyan, Sambor and Quezon City, Sambor dyan sa bandang Caloocan, ay baka makakita nila at mag-order sila. Kapatid na Bioli ay mag-order nga ng 10 malalaking bilaw na pansit. Puri ng Panginoong Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sinasabi ko dito sapagkat natikman ko na ang mga luto ng kapatid na Bioli. Puri ng Panginoon. Ang sarap. Palapakan naman natin. Yan po ay talento na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Hallelujah. Please extend my regards to the whole family. Yes. Please pray for my family, Bishop. Yes. In the mighty name of the living God in Jesus Christ. Nilalapit ko po, Panginoon, ang kabuuan ng Borbe family, Panginoon, dyan sa bandang Caloocan City, Audio. Umaasa kami, Panginoon, na ikaw po ang siyang laging pumatnugot, proteksyon, safetyness nila sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na. Dulutan mo sila, Panginoon, ng kagalagan at gayon ni Panginoong Diyos na kung saan ay maging mabuti po maayos ang kanilang mga kalusugan, ang kanilang mga health, Panginoong Diyos, at naman kanilang mga pangailangan sa araw-araw ay matugunan. At gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ay pagpalain mo ang kanilang kabuhayan, Panginoon. Pagpalain mo lahat po ng kanilang mga customers na mapagpala at gayon din na maramdaman nila ang iyong pag-ibig sa tuwing sila po, Panginoon, ay nag-o-order ng mga masasarap na mga luto, aming Diyos, para sa lahat po ng okasyon. Yes, Lord Jesus, pinagkakatiwala ko ang buong pamilya ng Borbe at sa lahat ng bubuo ng buong pamilya at maging ang kanilang church niyan sa bandang bagong buhay. UMC, Panginoon, the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa Panginoon. Kaya di mo lang sa ating kapatid na, how are you, my dear Teresa de Herman, dyan sa bandang Baguio City, yes, Benguet Province, Region 1, Luzon. Shuttle with Jen at God bless the whole family of Herman. Pahalapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. At gayon na kanyang comment, blessed morning, Bishop and family, and to Ride On the Ministry, keep safe. God bless us all with emoji of kaway-kaway ng heart at gayon din ng prayer. Puri ang Panginoon at gayon din likewise po sa inyo lahat dyan. At gayon din kanyang added comment, hindi ko po naumpisahan yung ibinahagi niyong salita ng Panginoon at namamalengke po ako. Mamaya ko po uumpisan, palapakan naman natin ang kanyang pamalengke. Purihin ang Panginoon at ano na ba ang inilagay niyo dyan sa inyong basket na malaki? Nakabili na ho ba kayo? Ano ba ang binili ninyo? Palapakan natin, ingatan kayo ng Panginoon sa inyong paglalakbay at gayon din 1 meter away at gayon din mga health protocols that you will observe. Purihin ang Panginoon, yes. Mula sa ating kapatid na hallelujah, yes. Ang added comment din ng kapatid Teresa de Herman na pinakamahalaga po ang panalangin may
pananampalataya at kahit sa lahat, samahan natin ng gawa para hindi tayo ituring na patay ng Panginoong Diyos. Idebuji ng kumakaway ng puso at gayon din ng prayer. Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din ng kapatid na Leminister Leonardo added comments. Salamat po sa pinagkatiwalaan niya tayo ng ministry at ini-equip niya tayo. Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Patuloy po tayo na ini-equip ng ating Panginoong Diyos. Gayon din mo lang sa ating kapatid na Lola Bel, kumusta na kayo? Puri ng Panginoon at hindi ko na paitawagin sa inyong pangalan talaga at kundi sa inyong pangalan na Lola Bel. Puri ang Panginoon, yes. Ang kapatid na Sevilla, yes. Sevilla, yes. Buzino? Baino, puri ng Panginoon. Shuttle bigyan at God bless Baino family. Palapakan natin sa Lord Jan, Lola Bel. Ang kaniyang comment, salamat po sa panibagong umaga na ako ay ginising at binangon ng Panginoon. Palapakan naman natin. Yes! Hallelujah! Palapakan natin ang Panginoon. Tayo pong natin ay kanyang ginising at ibinangon. Hallelujah! Puri ng Panginoon at puri naman talaga naman ang Panginoon ginigising niya tayo at kami po ay natulog na siguro ay mga mag-alas 2 ng alas 3 ng madaling araw at nagising ako mga alas 4, alas 5, yes. At pa 6 ng umaga nagsusulat na ako ano ba yung nais mo iparating sa umagang ito. Purihin ang Panginoon, kaya kulang po tayo sa tulog na ito. At ang Panginoon ang siyang nagiging pakpat ng ating kalakasan. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Ganyan mo na sa ating kapatid na Mr. Leonardo added comment. Bishop si Lola Bel po. Lola po talaga siya, tagapag-alaga po siya ng mga apo niya. Nasa abroad po mga anak niya, sa kanya po naiwan mga apo. Napakatyaga naman po niya. Palapakan natin si Lola Bel. Hallelujah! Napakasipag niya at kahit siya ay senior citizen at Lola ay meron siyang apostolic ministry. Palapakan natin lahat po ng kanyang mga apo. At gayon din ang kanyang mga anak niyan sa bandang ibang bansa. Palapakan sila lahat. Hallelujah. Thank you very much. Minister Leonardo for that important info. Gayon din po na sa ating kapatid na how are you, Sister Annalisa Tomas? Kumusta na kayo dyan sa bandang Maryland, United States of America, Shuttle dyan, mga Pilipinos at gayon din lahat kayo dyan. Kumusta rin ang iyong pamilya? God bless Tomas family. Palapakan po natin siya. Puri ng Panginoong Diyos. Ang kanyang comment, yes, good day po Bishop and family. Salamat po sa mga walang asawang panalangin sa amin at sa buong mundo. Stay safe and healthy always. God bless us all po with prayer. Palapakan natin ang Panginoon in the mighty name of Jesus Christ. The Lord Jesus continue to bless you and to empower you, Sister Annalisa Tomas, including your family, including your work, and all Filipinos out there dyan sa bandang Maryland, USA, and other states in the mighty name of the living God in Jesus Christ. And may your need be provided for every day. And of course, for good health and wellness. In the mighty name of Jesus, we pray and intercede. Amen at amen sa Panginoon. Yan mo lang sa ating kapatid na how are you, my dear Nehemias Orpiada? Yes. Kadi po ng Malabon Central United Methodist Church, Malabon City, Metro Manila, Shuttle Vigian at Galvez Orpiada family. Palapakan pa natin sila dyan. Shout out Malabon Central United Methodist Church. Palapakan natin ang kanilang pastor at gayon din lahat po ng mga member dyan at gayon din po rin Panginoon at please extend my regards to mga kumare, kumpadre dyan, mga pamilya ng mga Ismael at gayon din mga pamilya ng mga Hilario, ang mga pamilya ng mga Santos, ang mga pamilya ng mga Lapos, yes, at gayon din ang pamilya ng mga De Guzman, Mamaril at pamilya ng Bautista at gayon din ang pamilya kanang kapatid na Ronnie. Purihin ang Panginoon sa lahat po sa inyo dyan. Hallelujah, praise the Lord. Yes. Anong tinutukoy mo na pamilya? Pamilya ng mga Texan. Palapakan po natin sila dyan. Hallelujah, praise the Lord. Yes.
Gayon din ang kanyang comment, mapagpalang umaga po sa bawat isa, Bishop. Thank you very much at gayon din lahat po sa inyo, pagpalain ka ng Panginoon. Gayon din mula sa ating kapatid na, how are you my dear, yes, Amy Doy Matunan. Canadelia ng San Miguel, Bulacan. Puri ang Panginoon, Shuttle with Jan at Galvez, Matunan, Canadelia. Pagpalain ka ng Panginoon, palapakan po natin sila lahat dyan. Yes. Ang buong pamilya na kung saan ay marami pong matututunan. Yes, Pamilya Matunan, Canadelia, palapakan natin muli. Hallelujah. Ang kanya comment. Yes, good morning, Bishop Lido. Thank you very much at good morning din sa lahat sa inyo dyan. Yes, how are you my dear? Yes, missionary pastor James Jaime Celeste. Ang napakasipag natin na pastor, napakaraming mission churches dyan sa bandang Talim Island ng Binangonan, Rizal. Yes, mission churches yan. 5 barangay naman at talaga naman shout out natin sila at palapakan po natin sa lahat dyan. Lahat po ng mga membro, pagpalain ng ang inyong mga pananampalataya, spiritual na pamumuhay, paglago at gayon pagpalain ng mga kabuhayan ninyo. Yes, pagpalain ng Panginoon ng kabuuan ng Celestial Family at gayon din ang kanyang ministeryo, ang inyong leadership. Hallelujah! At gayon din, pagpalain po ng Panginoon lahat po ng mga fisherman dyan. Pagpalain ng Panginoon ng mga isda dyan. Hallelujah! Napakarami ng mga isda dyan. Puri ng Panginoon Diyos. Yes, nakalimutan ko na yata yung mga lasa ng mga malalaking isda dyan na 2 meters na haba niya at gayon din akong na 1 meter ang lapad niya at ang kapal niya ay purihin ng Panginoon at iihaw mo ng lalagyan mo ng yung puno ng kawayan na mahaba, talagang iikot mo, palapakan natin ang Panginoon. Yes! Hallelujah! Praise the Lord at amen sa Panginoon. Sana makarating tayo mo rin dyan, Pastor Jaime Celeste. Pakaingat kayo pagpalain ng Panginoon dyan. Yes, ang kanyang comment. Bishop, kulang po ang salita bilang pasalamat sa ating buhay na Diyos, sa kanyang pagpapagaling sa mga anak. Kung nagkakaroon ng COVID, to God be the glory. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! At praise the Lord. Gayon din ang kanyang added comment. Salamat po sa Ride On Ministry na ginagamit ng Diyos na daluyan ng kanyang kapangyarihan at sa inyo po na kanyang lingkod. Palapakan natin ang Panginoon. To God be the glory. Hallelujah! At praise the Lord. Again, salamat din sa inyong mga panalangin. Puri ang Panginoon. Gayon mo lang sa kapatid na Reverend Rodel Serrano. Ang kanyang added comment. Yes, opo. Sama pa ako. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, at maghanda ka na ng iyong passport at gayon din ang iyong visa papunta sa bandang Dubai po rin ang Panginoon. Yes, kung hindi man tayo makarating sa Dubai, doon tayo makapunta sa Dubai. Yes, hallelujah. At gayon din mo lang sa ating kapatid na Vilma Domingo, added comment, mabuti na po sa ading ko Nore. Palapakan natin ang Panginoon. Yes, Nore Bibot ng Visayas, Cebu, kahit sa balay kong si Rose Pascual, purihin ang Panginoon. Hallelujah! At praise the Lord. Medyo umaayos na po siya. Purihin, palapakan natin ang Panginoon. At least nandun na medyo umaayos siya patungo sa kalubusan ng kanyang kaayusan. In the mighty name of Jesus, we claim it. And we declare, gayon din, mabuti din si Iyas Huno Domingo. Patuloy lang po, panalangin natin na gumaling na ang ulcerative colitis po. Salamat po, Bishop. Yes, araw-araw rin pinapanalangin natin, palapakan natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah! Ay, kumusta naman sa kapatid na Mario Urbano? Puri ng Panginoon, kumusta naman kalagayan niya? Ganyan mo na sa kapatid na yes, Matunan, yes, Sanadelia, added comment, amen at amen. Palapakan natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah! Salamat po sa inyong mga comments at salamat din po sa mga incoming comments na ipaparating ng mga iba na manonood.
After this live streaming, salamat din po sa presence ng bawat isa. Hindi man kayo nagkaroon ng pagkakataon na kayo po ay makapag-type at makapag-send ng inyong comments na makarating sa atin, ay salamat at puri ng Panginoong Diyos sapagkat your presence ay napakahalaga. Ang inyong pagkikipanalangin ay napakahalaga. Yes, hallelujah, praise the Lord, yes. Nakita ko ang presence ng kapatid na Brother Ernel, every step, every nation, dyan sa bandang USA. Shout out dyan at God bless in your family. Palapakan natin sila lahat dyan. At nakikita ko ang kapatid na yan sa Mother Nelda Nunan, dyan sa bandang United States of America. Shout out dyan at God bless Nunan family. Palapakan po natin sila lahat dyan sa USA. At gaya din sa balang nagpuri na Panginoon. At gaya din nakikita ko mukha ng ating kapatid na yan sa Minerva de la Cruz ng Calaca, Batangas. Shout out with Jan at God bless de la Cruz family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Gaya din sa mga iba pa na kung saan ay kanina nakita ko ang mukha ng ating kapatid na yes, dito Corazon na Navarro ng membro po ng Capital Methodist Church sa bandang Balanga City, Bataan. Shout out with Jan at God bless Navarro family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, nakikita ko rin ang mukha ng ating kapatid na kanina, kapatid na Bernalisa Grace Roberts dyan sa bandang West Virginia, USA. Shout out with Jan at God bless Roberts family at gaya din Maoyo family. Palapakan po natin sila dyan sa bandang West Virginia, USA at gaya din ang iyong mga mahal sa buhay dyan sa bandang yes, Rizal Nueve. Shout out with Jan. Hallelujah. At praise the Lord. Gaya din ang mga iba pa, hindi ko na ma-determine kung sino po kayo, pero kilala niyo ang inyong mga sarili. Ilala kayo ni Lord. Maraming salamat po sa inyo at puri ng Panginoon at gaya din lahat po ng manunod pa after this live streaming. Thank you very much and may the Lord continue to bless you. And of course, the message that was shared to all. At ganyan nyo marinig, ito na naman na may kintal sa inyong mga isipan at puso. Na kung saan ay pagnilay-nilayan, yes, at makapagbigay ng inspiration at kalakasan at challenge sa bawat isa. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At amen sa ating Panginoong Diyos na kung saan sa pagkakataon na ito ay atin naman pong batiin ang ating mga kasama dyan. Sabihin natin, peace be with you. Yes. Gayon din sabihin natin na, oh, I love you with the love of the Lord. At gayon din ang ating pambansang pagbati. Itaas natin ang ating kanang kamay. Tingnan natin eye to eye, face to face ang ating mga binabati dyan, 1 meter away. Yes. At ilagay natin ang ating kanang kamay tapat ng ating puso. Kaliwang dibdib tayo mo ko sandali. At tingnan naman natin eye to eye, face to face ang ating mga binabati dyan na meron pong kasama na napakasarap at napakatamis ng ngiti natin. Puri ng Panginoon. Palapakan natin ang bawat isa. Palapakan natin ang ating mga kasama dyan. Ganyan palapakan natin ang ating mga sarili. Hallelujah. Higit sa lahat ang Panginoon. Yes, puri ng Panginoon Diyos. Yes, shout out po sa lahat po ng mga overseas Filipino workers sa iba't ibang mga bansa. Palapakan natin. Yes, sa lahat po ng mga taga Luzon. Yes, sa lahat po ng mga taga Visayas, lahat ng mga taga Mindanao, at gayon din ang bawat bansa. Yes, sa sangkabuan, palapakan natin. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Ang Ride On the Ministry sa oras na 11, 5, 6, 7, 8. Yes, 11 and 8 minutes sa umagang ito ay pansamantalang nagpapaalam po sa bawat isa atin, pero tayo magkita-kita muli mula Lunes hanggang Sabado alas 9 ng umaga, samantalang araw po ng Linggo alas 10 ng umaga. And may we enjoy the whole day. Kung ano man ang ating gagawin at gayon din ano man nakaprepare na ating mga pagkain, let's enjoy the blessing of the Lord, not forgetting also to pray for those who are instrumental for this food hanggang sa makarating sa ating mga kaldero, sa ating mga pinggan. Yes, at gayon din na kung saan ay nakatutulong po sa ating mga kalusugan. Purihin natin ang Panginoong Diyos. At gayon din sa buong magdamag ay makararanas tayo ng panibagong kapayapaan, kagalakan sa banal na presence ng Panginoon, at magising tayo na maluwalhati, ligtas sa darating na umaga, na punong-puno ng kalakasan, na punong-puno ng smiling face, na punong-puno ng pag-asa. Di ho ba, mga kapatid sa Panginoon? Kaya palapakan natin muli ang ating mga sarili. Hallelujah! At praise the Lord at amen sa ating Panginoon. At sa muling pagkikita, mga ka-ride on sa Panginoon, at babay po sa bawat isa sa atin. Yes, hallelujah.